Dumagsa sa Campo Crame mga lokal na opisyal at mga pulis na kabilang sa mga pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y sangkot sa ilegal na droga. Nagpahayag naman ng galit si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa mga pulis na nasangkot sa ipinagbabawal na gamot. Kaugnay naman ito, inanunsyo rin ng hepe ng pulisya na sumuko na ang number 2 drug lord ng Central Visayas. Mula sa Campo Crame ang detalye, alamin natin mula sa aming kasamang si Waywaya Macalma, live via phone patch. Kirby, maaga pa lang ay dinumog na ang Camp Crame Multi-Purpose Hall ng mga kawani ng gobyerno. Pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot umano sila sa illegal na droga. Alas 6:30 pa lamang na umaga ay dumating ng ilang government units at maging mga opisyal ng Chief Ronald Halos karamihan sa mga naririto ay mga taga-Visayas at Mindanao. Kanina ay iprinisenta din ni General de la Rosa ang kilalang big-time drug lord sa Visayas at siya'y kinilalang si Franz Sabalones na kusang loob na sumuko sa kanyang kagabi. Ito'y bagamat hindi siya kabilang sa listahan ng Pangulo. Dagdag pa ng opisyal na kung wala ang tinaguriang drug lord na si Jaguar, siya ang kinikilalang ikalawa sa posisyon sa mga hanay ng drug lord sa Central Visayas. Hindi naman ito itinanggi ni Sabalones at tanging sagot lamang niya sa media ay nais na magbagong buhay. Kaya siya sumuko kay General de la Rosa. Anya, dating kumukuha ng illegal na droga si Sabalones kay Jaguar, ngunit dumirekta na siya sa pinagkukuhanan mismo ng illegal na droga dahil nakakontak siya mismo kay Peter Co sa Bilibid. Gamit ang mga mamahaling SUV ay ang ginagamit ng mga ni Sabalones para nga dalhin ang 10 hanggang 50 kilong shabu at ito ay binabiyahe nila by land mula sa Maynila patungo ng Cebu. Kanila itong ginagawa kada buwan at siya mismo ang nagsusupply sa buong Cebu ng mga illegal na droga. Umaabot naman sa 200,000 piso ang tinatanggap na weekly protection money na ibinibigay ni Sabalones sa isang police colonel sa Region 7 na tumanggi naman pangalanan ni General de la Rosa kung sino ang opisyal na ito. Halos lahat ng mga dumating na lokal na pamahalaan sa Campo Crame ay pare-parehong itinatanggi nilang may kinalaman sila o sangkot sila sa illegal na droga. Umaabot na sa 25 local government official ang kusang loob na pumunta rito sa Camp Crame, Kirby, at lahat sila ay nais nilang linisin ang kanilang mga pangalan. Pero kung naging maayos naman ang pakikitungo ni General de la Rosa sa mga LGUs, ay naging kabaliktaran naman ito sa pagharap niya sa mga pulis na binanggit ni President Duterte. Pero puro mura ang inabot ng mga pulis ang makaharap nila ang kanilang hepe. Sabi ni De La Rosa sa kanila na pinahihiya niya ang mga ito na nagiging protector sila umano ng illegal na droga. Dahil sa kanila ay kanilang sinisira ang imahe ng buong organisasyon. Pinagbantaan pa ni General De La Rosa ang mga ito na oras na bumalik muli sila sa pag-recycle ng illegal na droga ay kanyang papatayin ang mga ito. 32 pulis ang humarap sa kanilang hepe na kinabibilangan nito ng 15 opisyal at 16 na PNPO at may isa pang retiradong pulis. Sasalang ang lahat sa drug test at sila ngayon ay iimbestigahan ng PNP Internal Affairs Service. Ilan sa mga sumukong LGU naman ay isa sa mga kapatid ni Sabalones na si Vice Mayor ng San Fernandez, Cebu na si Franz Sabalones na anya na pagkamalan lang siya ng Pangulo at naisama sa listahan. Maging si Dato Montawal, Maguindanao Mayor Soto Montual na naging shooting body pa ni PNP Chief ay itinanggi rin na sangkot siya sa illegal na droga. Ang lahat ng LGU na sumuko o pumunta rito ay sasailalim sa processing ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa kakukunan ng kanilang pahayag at maaari din sila namang umuwi sa kanilang mga tahanan. Samantala, Kirby, inilunsad din kanina ng PNP Directorate for Police Community Relations ang isang mobile game app na Chief Bato ang bumangga, giba. Ang layunin ng mobile application na ito ay para mabigyan ng impormasyon ang publiko na iwasan ng illegal na droga. Makikita sa game application ang mga numerong dapat tawagan o emergency hotline na 911. Ang mobile game app ay isang runner game na kailangan iwasan ng mga obstacle o harang habang naglalaro may mga lumalabas naman na slogan na kontra droga, kaya naman hindi lamang daw ito informative, educational pa, ayon nga kay General Cruz kanina. Libre ito sa Google Play Store app at isusunod na rin daw sa Apple Store at ito nga ay ginawa ng libre ng Ranida
developer para sa PNP. At para sa PTV News, ako si Waywaya Makalma. Maraming salamat sa iyo, Waywaya Makalma. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.